my beloved Boss Mike Cervera. Kasuhan na ng DOJ ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ikanta man nila o hindi ang lahat ng kanilang nalalaman sa flood control scam. Yan na nga ba sinasabi ko, mga kababayan? Kahit na kumanta, kahit hindi, dapat demanda na yan. O ayan, mga kababayan ko, ang DOJ na mismo ang nagsabi, yari na to, mga kababayan ko. Ang daming pera nito, mga kababayan. Tapos mga kababayan sumisingit pa mga kababayan yung idol nyo, idol natin. Sino? Si Vico Sotto. Aba mga kababayan, pinagmumulta ng bilyon-bilyon Sabi ni Vico Sotto, yung multa nila, yung dinaya nila na taxes dito sa ating lungsod, abay makakapagpatayo na tayo ng isa pang proyekto na pakapakikinabangan ng Pasigueño. Halaka! Wala na akong matitira sa mag-asawa na to, mga kababayan ko. Taya na ho, pati panty at saka brief. Grabe no, mga kababayan, no? Pinatikim ka ng mga ilang taon, sabihin mo na 2 dekada. Pinatikim ka ng kasaganahan sa buhay, nabili mo lahat ng gusto mo. Nagpa-party ka, bisita mo, puro mga artista. Tapos mga kababayan, eto na ang ganti, mga kababayan ko. Ang ganti, alam nyo, uubusin lahat ang kayamanan ng dalawang ito. Etong mag-asawa na to, mga kababayan ko, uubusin ang kayamanan. Bakit? Parang pinaghihinalaan nga na ang lahat ng kayamanan ng mag-asawang Diskaya ay galing sa pangungurakot, sa pangungontrata. Hindi, no, mga kababayan ko, no? Kayo, tanong ko sa inyo, ipagpapalit nyo ba ngayon yung buhay ninyo sa buhay ng dalawang mag-asawa na to? Sige nga, syempre mga kababayan, sino ba man nagnanais, babatikan yung pamilya mo na magnanakaw, mandarambong, sa kaban ng gobyerno. Tapos ikaw, yung batik na yan, ibig ko sabihin, yaang binansag sa'yo, yaang pinukul sa'yo, yaang mga kritiko, kinritiko. Walastik mga kababayan, lakas na naman ang ulan na. Siyempre mga kababayan ko, yaan dala-dala na ng hanggang ilang henerasyon mo ng pamilya, di ba? Henerasyon ng pamilya nyo, mga kababayan, yan talaga Nako, mga kababayan ko, hindi na humaalis yan sa pintas, sa batik. Yun nga pinakamaganda doon na salita batik, sa pamilya nyo. Mababatikan kayo ng ganun na ang pamilya nyo, kaya lang naman kayo yumaman kasi kayo'y nagnakaw. Diba? Pagpapalit nyo ba yung mga pamilya nyo? Pamilya tuloy. Ipagpapalit nyo ba yung mga buhay nyo ngayon sa buhay ng mag-asawang to? Malamang ho, mga kababayan, ay hindi. Diba? Mga anak nila ang kawawa dahil sa kagagawan nila. Hindi lang, pati yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak nila, kasama na yung magiging anak ng mga anak nila. Kita nyo? Ang haba niyan. Diba? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan, sa lahat po ng bagong dating. Pwede ho bang humiling? Sa lahat po ng mga bagong dating, pwede bang humiling? Pwede ba? Okay lang. Pwede bang pakilike naman tong live natin? Para naman ho, mga kababayan, ganahan yung vlogger nyong hindi kamukha ni Libayan. Para ho ganahan yung vlogger nyong hindi kamukha ni Banatbay. Di ba? Ito na. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
May timeline na ang Department of Justice sa Nako! pagsasampa ng kaso laban sa mag-asawang kontraktor na si Atay! Curly at sa Nako, may timeline na mga kababayan. May timeline na ho. Para na hong mga kababayan eto ay dimetro na ho yung kanilang kalayaan. Di ba, no? Yung bang mga kababayan ko, parang may taning ka na sa labas no? Parang may taning ka na sa labas, paparating na ng paparating, matutulad ka na sa idol mong si Digong, nakakulong. Ganon, mga kababayan. Ito na. Sara Diskaya at sa iba pang sangkot umano sa maanomalyang flood control projects. Alaka. Ayon kay DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, tuloy ang kaso sa mga susunod na linggo kahit wala pang formal na tell-all affidavit ang mga Diskaya. The timelines is already set. We will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Sa ngayon, protected witnesses ang turing sa mga Diskaya at sinusuri na ng DOJ ang case build-up at evaluation para sa kanilang witness protection program. Yan. Una nang sinabi ng abogado ng mga Diskaya na nagsumiti na sila ng tell-all. Pero ayon sa DOJ, wala pang ganyan. Nako, mga kababayan, kita nyo nang uuto pa yung dalawa na yan. Sabi kasi mga kababayan, Attorney Samaniego, good morning. Oo, barkada natin kasi yung abogado ng mga Diskaya sa mga hindi nakakaalam. Nauna na ho mga kababayan, nasasabihin na daw nila lahat. Opo, yung pong mga Boss Mike, I'm in US now, puro fake news ang kumakalat dito. Sabi ko sa iyo, Alexandre. Di ba? Balikan na muna natin 'to. Nagsabi ho na nauna nang nagsabi, nauna nang nagsabi ang mag-asawa na sasabihin na nila lahat ng nalalaman nila. Kaso nga mga kababayan, mukhang nang uuto lang talaga. Attorney Samaniego, payuhan mong maigi yan. Diba? Oo. Naku. Oy, kayong mga Diskaya. Oy, dagdagan nyo bayad kay Attorney Samaniego, Hindi lang kaibigan natin yan. Magaling na abogado yan. Oo, magaling. Sobrang galing ho yan, mga kababayan. Kaya nga ho si Diskaya, yan ang kinuha Hindi naman ho, hindi naman ho siguro, tulad ng ni Sara Duterte, si Attorney Samaniego, Hindi naman siguro parehas yung utak ng dalawa. Mga kababayan ko, si Sara bobo. Kaya nga ho hindi nag-practice sa pag-abogado Kasi nga bobo eto ho mga kababayan ko. Hindi, ulitin ko lang, hindi kukunin ng mga Diskaya ang ang Samaniego, si Attorney Samaniego, kung mahina, walang napatunayan. Ibig sabihin, mga kababayan, isa lang yan. Lahat ng mga kaibigan nating abogado, magagaling at dekalidad. Diba? Ganun yun, mga kababayan ko. Tuloy na natin, dito na. Nasa na tayo, Boss Mike? Nawala na. Nasa na, dito. Okay. Ito po ang masusiring pinag-aaralan. Ito na ba kasi ang kailangan pong mapag-aralan dito mismo ng kagawaran. May good faith ho ba? Diba? Talagang nilalahad niya o siya ay nagiging selective lang? Sabi na ang bobola lang yan! Hindi yung turo ni Attorney Samaniego, naniniwala ako. Totoo, mga kababayan, yun po ay hindi turo ni Attorney Samaniego. Matuwid ho na tao yung abogado nila. Opo kaya ho mga kababayan, kung ano man yung mga desisyon sa buhay ng mga mag-asawa na yan. Attorney, pabayaan mo na. Pero kunin mo muna yung kabuuan ng bayad. Ito na. Naman ni State Prosecutor General Richard Fadulion, tell-all man o hindi ang mga Diskaya, pwede na silang kasuhan. Nako, ayan na mga kababayan ko. Kahit na hindi kayo mag-tell-all or
mag-tell all kayo, bahala kayo. Basta ang mahalaga, makasuhan na kayo. Ba, dapat matagal-tagal na yan eh. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang din daw kung kwalipikado bilang state witness ang mag-asawang Diskaya kung maisampa na ang kaso. O yun na nga eh, pero pinagpipilitan ni Panutya yan. Diba? Oo. Aba, mga kababayan, oh, bagong-bago. Si Bob Guantanamo. Oo. Kita nyo naman, ano? Good morning po. Maraming salamat, ha? Oo. Ito na. Tumanggi ang ahensya na idetalye ang mga kasong isasampa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kita nyo mga kababayan ko, yung meron ng logo yung ICI, ano? Oh, antindi, oh, Independent Commission for Infrastructure. Oh, ICI, mga kababayan ko. Na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi ni Andoy, kasuhan na yan. Eh, dapat nga ho, matagal nang kinasuhan ito eh. Bakit ho kanyo hindi makasukasuhan? Judy Mayo. Oh, bakit? Paano? Harang ng harang si Panutya. Pinagpipilitan ni Panutya na maging star witness yung dalawa, mga kababayan. Kita nyo? Tapos, mga kababayan ko, eto pa, matindi, mga kababayan. Yung pala ay konektado yung asawa ni Panutya, siya mag-asawa kasi ang laki-laki ng kinukuhang insurance pala. Diba ang tindi? Oo, yung pala yun. Tapos mga kababayan, si Panutya daw, si Panutya daw, sabi ni Montulfo, humihingi ng 1 bilyon para sa proteksyon nung dalawa na yon. Kaya pala ganon na makaasta si Panutya para sa dalawang mag-asawa na to eh. Diba? O, natandaan nyo yun, baka nakalimutan nyo na naman. Ang mga Pilipino, madaling makalimot yan. O ngayon, mga kababayan ko, paano nga makakasuhan nun kung nandyan si Panutya? Nagngangawa mga kababayan, sinisira yung mga hearing eh. O, di ba? Hindi pa nga nakakapag-umpisa si Ping Lacson. Aba, mga kababayan, kulang na lang. Yung buhok niya, iwagay-way niya eh. Di ba? Oo, para bang iwawagay-way yung buhok na ganun mga kababayan ko. Tapos sabihin niya, ay, Ping Lacson, tigil mo to, itigil mo. Tindi, no? Tindi ni Panutya kasi. Ayan, tuloy. Ngayon, ano na mangyayari dito? Di, tuloy-tuloy na makakasuhan to. Sa mga susunod na linggo. Nako, sa susunod na mga linggo, mga kababayan, yan na po yung yung timeline, mga kababayan, para makasuhan itong mag-asawang Diskaya. Sigurado, mga kababayan ko, sigurado, matutuwa na si Biko. Isip-isip ni Biko, mga kababayan ko, ayan, matapos nyo kong babuyin dito sa Pasig, kahit wala akong ginagawa. Ay, mga kababayan ko, sa totoo lang, may kumausap sa akin dyan. Nako, andali lang. Meron tayong public service. Public service. Sabi ni Bob Guantanamo, shoutout, shoutout din kay Ruby Beltran. Siguro jowa ni Bob to. Marites Musni. Nandyan na, Joby Gali. Babe Chris Rose, babe. Nandyan na, grabe. Tanong ko lang sa inyo, natutulog pa ba kayo? Kasi mga kababayan ko, kapag katapos nating mag-live, nakikita ko pa kayo sa ibang live ng mga kasama natin. Ano? Ibang klase. Uy, tigil nyo nga yung pagpupuyat. Matulog tayo mga kababayan, 8 oras. Oo. Ako mga kababayan, 8 oras na natutulog. Kaya ho kahit senior citizen na ako,
Oo, mukha pa rin akong, mukha pa rin akong bata kay Libayan at Banatbay. Partida na yan, mga kababayan. Partida na yan. Oo. Ayan mga yan, medyo bata-bata pa yan. Oo. Mukha lang mga matatanda kasi mukhang hindi na sila natutulog kaka-vlog. Ha? Mukhang hindi na natutulog tong mga to kaka-vlog eh. Sa dami ng mga channel eh. Minsan iniisip ko mga kababayan eh, gumawa rin ako ng isang channel. Para mga kababayan para makatabla-tabla sa kanila eto na. Ng preliminary investigation. Samantala, dumalo si Curly Discaya sa pagdinig ng kanilang habeas corpus petition sa Pasay Regional Trial Court. Ayon sa kanilang abogado, binigyan sila ng korte hanggang Miyerkules, October 15 para magsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Nako, ayan na. Mga kababayan ko, si Atty. Samaniego. Attorney! Oo, mamaya magkita tayo. Oo, Kimmagat ko naman. Timmang kangisip ni Libayan ko na ni Evangeline. Kimmagat. Kimmagat, tingisit na. Sige ka Rod. Babaan nyo. Eto na mga kababayan ko. Kaya pala to si Jewel kung saan ko nakikita. 2 days naka-day off. Sana all After that, team replay na lang. Ay, ganun ba? Mga kababayan, huwag niyong hahayaan ang kalusugan. Maniwala kayo. Kahit anong dami ng pera niyo, kapag naratay kayo, wala na silbi lahat yan. Oo. Kaya kung ako sa inyo, mga kababayan ko, sa mga napakaraming pera dyan, huwag niyo nang hintayin yung pong pagkakataon na hindi na kayo makabangon. Mag-travel kayo na mag-travel. Kumain kayo ng gusto nyo. Bumili kayo lahat ng gusto nyo na makakapagpasaya sa inyo. Ganun. Oo. Yung mga lalaki nga, bumibili ng mga babae yan eh. Para sumaya. Mga kababayan. Para sumaya, yung mga lalaki, bumibili ng mga lalaki. Hindi lahat ng lalaki kasi pares ni Roque. Yung mga lalaki dyan, aminin nyo na, bumibili kayo ng babae para sumaya kayo. Sa totoo lang, isip nyo na lang, isip nyo na lang na medyo lalaban pa si Junjun nyo. Sa isip na lang yon. Pero ang katotohanan, ayaw na, Ayaw na ba? Ayaw na. Diba? Kayo, si Mother Tess nandyan. Kaya nga mga kababayan ko, habang kaya pa, sige, arya ng arya. Diba? Sabi ni Mama Nes, ang aga ko raw. Dapat nga, kaninang alas 6 pa to eh. Napasarap ako ng tulog eh. Diba? Boss Mike, hindi lang lalaki, babae rin bumibili. Alam nyo, ayoko talagang banggitin niyang ganyan. Medyo kasi ayokong sabihin na may matrona. Uy, sino ito? Ito mga kababayan ko Sino ito? Na vice presidente. Walang yang daho mo. Ito na mga kababayan ko, hulaan nyo. Sino ito? Sino itong vice presidente? Na meron hong sabi di umano'y kulasisi. Kahit na may asawa na, itong vice presidente, mga kababayan ko, nakukuha pang makipagbengbangan sa isang government official. Alam nyo na. Ay, nako. Mga kababayan, daho! Mga kababayan sabi mga kababayan mga kababayan, yung vice presidente daw, na kanyang kulasisi na isang government official
Aba, mga kababayan ko, sinasama lagi sa travel. Kilala nyo ba? Kilala nyo na, baka hindi nyo pa kilala yan, bahala na kayo. Utek na. Ano kaya, ganyan ang gawin nating daho sa, sa Radyo Pilipinas. Sigurado bukas, mga kababayan, sibak na yung The Big B. Sigurado yon. Sibak na yung The Big B. Uy, mga kababayan, alam ko namang natutuwa kayo rito. Kaya lang si Pachuchay nagre-reklamo. Wala pa raw sa kalahati yung nagla-like sa inyo. Magli-5,000 na ho tayo dito. Abay, 1,000 pa lang yung nagla-like sa inyo. Yayariin tayo doon. Hindi pa po, Boss Mike. Anong hindi pa? Hindi pa kayo nagla-like? Mag-like na kayo! Ito na. So yan ang mangyayari ho sa mga diskaya, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike!